Sa harap ng tumitinding tensyon sa rehiyon ng Indo-Pacific, patuloy na lumalawak ang kooperasyong pangdepensang pandagat sa pagitan ng Japan at Pilipinas matapos makumpirma ang nalalapit na paglilipat ng anim na Abukuma-class patrol ships mula sa Japan Maritime Self-Defense Force JMSDF patungong Philippine Navy. Pumutok ang panibagong ulat na may posibilidad pang madagdagan ng anim pang barko ang ipagkakaloob sa Pilipinas. Ang mga ito ay binubuo ng 3 Hatsuyuki-class at 3 Asagiri-class destroyers na dating pangunahing puwersa ng JMSDF at ngayon ay opisyal ng retirado. Ang 6 na Abukuma-class ships ay nakatakdang sumailalim sa masusing inspeksyon ngayong buwan ng mga tauhan ng Philippine Navy. Ayon sa mga source mula sa defense community, ang delegasyon ng Pilipinas ay magtutungo sa Japan upang suriin ang kasalukuyang kondisyon ng mga barko at upang matukoy ang lawak ng kailangang reforma o rehabilitasyon. Kung maayos ang resulta ng inspeksyon, maaaring simulan na ang paghahanda para sa kanilang transportasyon patungong Pilipinas sa mga susunod na buwan. Ang Abukuma-class ay dating ginagamit bilang escort at anti-submarine ships na may displacement na humigit kumulang 2,000 tonelada. Taglay nila ang sonar systems, depth charges at light caliber weapon systems na sapat para sa coastal patrols at anti-submarine operations. Sa kabila ng edad ng mga barko, ang kanilang kondisyon ay pinananatiling maayos ng JMSDF, kaya nananatiling kapaki-pakinabang para sa Philippine Navy na patuloy na nagpapalawak ng kakayahang maritime defense nito. Ngunit ang mas sinusubaybayan ngayon ay ang nagsisimulang diskusyon hinggil sa posibilidad ng dagdag na 6 na mas malalaking barkong pandigma, 3 Hatsuyuki-class at 3 Asagiri-class. Ayon sa mga taga-subaybay ng defense development sa rehiyon, ang mga nasabing barko ay kasalukuyang isinasailalim sa internal assessment ng Japan upang matukoy kung alin sa mga ito ang maaaring i-donate o ibenta sa mga kaalyado tulad ng Pilipinas. Ang Hatsuyuki-class ay unang inilunsad noong unang bahagi ng dekada 1980 at 80 at naging kauna-unahang Japanese destroyer na gumamit ng Automated Combat Direction System. Isa ito sa pinakauna na nagsilbing backbone ng JMSDF noong panahon ng Cold War. Sa kabila ng pagre-retiro nito, may taglay pa rin itong decent combat capability at maaaring gamitin ng Pilipinas sa mga training exercises, maritime interdiction o patrol operations sa West Philippine Sea. Mas moderno naman ang Asagiri-class na pinakawala noong huling bahagi ng taong 28 at bahagi ng tuloy-tuloy na modernisasyon ng JMSDF. Ang klase ng barkong ito ay may mas malaking displacement, higit 3,500 tonelada, may kakayahan sa anti-air, anti-ship at anti-submarine warfare at maaaring magsakay ng isang helicopter. Kung maisa sa katuparan ang transfer, ang Asagiri-class ay magiging pinakamalakas at pinakamakabagong uri ng barko sa arsenal ng Philippine Navy. Hindi maikakaila na may mga hamon sa prosesong ito. Bukod sa pangangailangan ng pondo para sa refit at conversion ng mga barko, kakailanganin din ng Pilipinas na mag-train ng mga tauhan upang maging bihasa sa pagpapatakbo ng mga teknolohiyang Hapon na ibang-iba sa kasalukuyang gamit ng hukbong dagat ng Pilipinas. Maari ring kailanganin ng karagdagang logistical support at maintenance agreements upang masigurong mapapakinabangan ang mga barko sa mahabang panahon. Gayunpaman, ayon sa ilang defense officials, may sinyales na handa ang Japan na magbigay ng tulong teknikal at pagsasanay at maaring isama ito sa kanilang Official Development Assistance ODA program na layuning palakasin ang kakayahan ng mga bansang kaalyado upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon.
Ang lahat ng ito ay nagaganap sa gitna ng mas agresibong presensya ng China sa South China Sea, kung saan patuloy na hinahamon ang soberanya ng Pilipinas sa mga pinag-aagawang teritoryo. Para sa maraming eksperto, ang posibilidad ng pagdating ng Hatsuyuki-class at Asagiri-class destroyers ay hindi lamang pagdagdag sa bilang ng barko, kundi pagtaas sa kalidad at kakayahang lumaban ng Philippine Navy sa mga hamong pang-maritime sa makabagong panahon. Kung maisa sa katuparan ng buong plano, ang kabuuang 12 barko mula Japan ay magiging pinakamalaking donasyon o transfer ng mga surplus combatants sa kasaysayan ng Philippine Navy. Ito ay magsisilbing simbolo ng lumalalim na kooperasyon sa pagitan ng Tokyo at Maynila at maaaring magsilbing babala sa mga umaangkin ng mga teritoryo ng Pilipinas na handa na ang bansa sa tulong ng mga kaalyado na protektahan ang karagatang nasasakupan nito. Patuloy pa ring hinihintay ng publiko ang opisyal na kumpirmasyon mula sa pamahalaan ng Japan at ng Pilipinas. Subalit kung pagbabatayan ang mga nangyayaring paggalaw sa diplomatic at military level, malinaw na nakahanda ang parehong bansa na itaas sa panibagong antas ang kanilang defense partnership